Ang bida na patuloy lumalakas dahil sa Makina Kabanata 87 hanggang 73 nagpapatuloy. Hindi sila pwedeng gumamit ng baril, hindi daw madami ang aswang kaya madali lang ito para sa kanila. Kailangan daw nilang unti-untiin ito, at si Obi ang magiging pain nila. Takot na takot si Obi, humihingi ng saklolo habang hinahabol ng mga aswang, bigla siyang nadapa, aabutan na siya ng mga aswang, nahati ang mukha ng aswang, niligtas siya ng ating bida magaling daw ginawa nito. May aswang sa likod na tinamaan ng palaso, ni Kelly, at napansin niya na kakagatin siya ng aswang. Sinipa niya ang bayag nito, ramdam nila ang sakit ng mabayagan, lilikuran ng isa pang aswang, napansin niya ito, at ginamit ang patalim ng pana, pinakain niya dito, dumarami na ang mga aswang, galing na naman sa likod, sinapok niya ito gamit ang pana, samantala si Liu Ping marami ang kaharap niya, ginagawa niya lang palaman sa tinapay ang mga aswang, tumatawa lang siya dahil alam niyang mahihina lang ito. Hindi daw magpapatalo si Kelly sa kanya. Gagamit na siya ng sumasabog na palaso. Binira niya yung kawawang aswang, may bagong dating na aswang, isang kakaibang mataba na contractor na aswang, inunahan na ito ni Liu Ping, tatalsik ang asidong dugo nito kay Kelly, wag daw ito mag-alala, dahil protektahan daw siya nito. Nagulat si Kelly sa apoy na lumabas, gumamit ito ng sun-breathing technique ni Tanjiro, nasunog ang aswang na parang papel, napakalakas daw ng espada ni Tanjiro ng Demon Slayer, napakadali daw kay Liu Ping, samantala siya ay hirap na hirap sa laban. Hindi niya daw kayang abutan ang lakas ng ating bida, pagkalipas ng 10 minuto, binubuksan na ni Obi ang pintuan papasok sa langgisan, naubos na nila ang mga aswang sa labas nito. Papasok na sila sa loob para makumpleto ang misyon, nabuksan na ni Obi ang pintuan, naunang pumasok ang ating bida. Tinanong niya si Kelly anong pakiramdam pag pumapatay ng aswang, mahirap daw pero lalakas din daw siya, feeling malakas daw ito, magtulungan na lang daw sila sabay tumawa. May nagsalita mula sa speaker na humihingi ng tulong nasa control room daw ito, naririnig pa rin nila ang paghingi nito ng saklolo, marami daw aswang sa labas ng control room, tiningnan ni Liu Ping ang mapa mula sa system, may naririnig silang ingay pero wala namang aswang, nakita nila ang maraming bangkay, at napansin ng ating bida. Kinain daw mga ulo nila. Ngayon lang nakakita ng ganitong pangyayari si Liu Ping, binalaan yung dalawa na baka may kakaibang aswang. Sumakay na sila ng elevator at nagsalita yung speaker, pinaalalahanan sila na may mga aswang papunta sa control room, tinanong ng ating bida kung anong pinagsasabi nito, na-videohan niya na sinisilipan nito si Kelly, nagsabi si Liu Ping na wag daw ito maniwala, at humingi siya ng sorry dahil nakasagi siya ng cocomelon. Sa pinakataas na palapag lalabas na sila ng elevator, nag-iisip ng malalim si Kelly paano siya lalakas, hindi daw ito magtatago sa likod ng ating bida. Napaka-ambisyosong babae daw ito, naiinis na si Obi sa landian nila, nagulat sila, dahil nakapatay ang ilaw, kailangan daw nilang mag-ingat, walang pake si Obi dahil wala siyang jowa, nasasabihin nito na maghawak kamay sila, wag daw siyang pakialaman sa trip niya, tinanong siya ni Liu Ping kung sino ang kausap nito. Nagulat siya paglingon niya sa likod, isa palang kakaibang aswang, dinidilaan na siya nito, at nagpakawala ng bad breathing technique, pinana ito ni Kelly. Tumalsik lang yung palaso dahil makunat ang balat nito, sabay tinalian ng dila si Kelly at Obi, nagulat sila dahil may kasama pala ito, tatlong kakaibang aswang, mahihirapan si Liu Ping dahil mamimili siya kung sino ang ililigtas niya sa dalawa. Umatake mula sa likod ang kakaibang aswang sabay hinanda ang espada. Naunahan niya itong hiwain at nilabas niya ang kamay na maso, sinuntok niya ito sabay napuruhan ang kakaibang aswang, tumatalab daw ang espada at kamay na maso. Nagulat siya dahil sabay hinela ang kasamahan niya, hindi niya alam kung sino ang pipiliin niya sa dalawa, ang mahal niya si Kelly o ang kaibigan niya si Obi, nagbalik tanaw sa nakaraan si Kelly, 4 na taon na ang nakakaraan na lugi ang kumpanya niya, nangangailangan siya ng malaking halaga para malagpasan ito, dumating si Kalbong Boss Luo. Tutulungan niya daw si Kelly malutas ang problema nito. Papahiramin niya ito ng pera kapalit ang katawan nito. Kamukha daw ito ng aswang. At pinilit umikot ni Kelly, sabay pinakain niya ito ng round kick, kapareho ng ginawa niya noon kay Kalbong Boss Luo. Dumating naman si Liu Ping para seluhin siya palaban daw itong babae. Ano daw problema dun? Napasabi na lang na walang problema ang ating bida. Umatake ulit yung kakaibang aswang, nilabas nito yung patalim sa kamay at tinusok ito sa lalamunan. Huwag daw itong mag-alala hindi niya daw ito iiwan mag-isa, sabay menyukbang at nagkainan sila. Pinagmumura sila ni Obi kailangan daw nito ng tulong, sakalang naghiwalay ang mga laway nila,
Nahihiya ang ating bida sa ginawa nito. Hindi niya alam kung anong gagawin niya habang napahawak sa labi si Kelly, at sinabing ang lalaking nararapat sa kanya ay dapat malakas itong bumembang. Natulala si Liu Ping sa narinig niya. Sabay lumingon sa gilid, may papalapit na piniling aswang, nagbabala yung speaker na mag-ingat daw sila. Tinapon nito yung kinakain niya. Tiningnan sila ng piniling aswang. Naghanda naman ang grupo ni Liu Ping sa papalapit na piniling aswang. Seryoso na ang ating bida. Nailaga niya yung atake, mabilis daw ito kahit malaki. Sabay ginamit ni Liu Ping ang sun-breathing technique ni Tanjiro. Pinaulanan niya ito ng atake. Kulang pa ang lakas nito pati si Kelly ay sumubok itong panain. Nagsabi na lang ito na mauna na sila, susunod na lang siya. Tumalon ito ng mataas. Gagamitin niya na ang kamay na maso One Punch Man. Sumabog ng malakas sabay na biyak ang lupa. Napakalakas daw ng atake na yon, nagulat ang ating bida, dahil sinalulang ito ng isang kamay. Kinuha naman itong pagkakataon ng dalawa para makatakbo. Dumating na sila sa pintuan ng control room 5 minuto bago ito mabuksan. Niloloko ng nasa speaker si Obi, wala daw itong jowa. Natatanaw na ang ating bida nakikipaglaban, tumilapon ito palapit sa kanila. Nawawala sa balanse si Liu Ping. Buti na lang napigilan ito ni Kelly gamit ang malaking didi nito. Sabay sinobsob at tinanong kung ayos lang ito. Ano daw ang problema nito, bakit hindi niya kaya ang piniling aswang? Napakakunat daw, hindi kaya ng kamay na maso One Punch Man ang pananggalang nito. Nagsabi si System na ang kakayahan ng piniling aswang ay malakas sa depensa at hindi niya muna magagamit ang kamay na maso pansamantala. Tinanong ni Liu Ping gaano pa katagal mabuksan ang pinto, sumagot ito ng 3 minuto. Wala daw pag-asa na masugutan ito ng ating bida. Kung nandito lang daw si Long Suwan na malakas tumera, umatake ulit ang piniling aswang, tinulak naman ni Liu Ping si Kelly, at sinalo ang suntok nito, sabay nasira ang pader. Nakapasok sila ng wala sa oras, sabay nagsalita yung tutulungan nila, nalinggan ito ng ating bida, isa pala itong robot na nagsasalita at nagpasalamat ito sa kanila. Napaupo si Liu Ping dahil sa pagod, akala daw ng ating bida ay tao ito, anong klaseng nilalang daw ito? Nagpakilala ito na isang robot na may artificial intelligence na katalaga sa pagmimina ng oil. Nag-away silang dalawa, sinigawan siya na mag-ingat, nailaga niya ang atake ng piniling aswang, hindi daw kalakasan ng piniling aswang, makunat lang daw talaga ito. Iniisip nito paano niya matatalo, nakita naman ng robot ang kamay na bakal, kaya pwede daw silang magsanib puwersa, sinimulan na nito magpalit anyo. Dumaikit ito sa likod ng ating bida, lumiwanag ito na parang Meralco. Naging kamay ni Iron Man, isang Class B daw ang robot at kaya nitong magpalakas ng kakayahan, umatake na naman ng piniling aswang, nilabas na ni Liu Ping ang kamay na maso, at sinuntok niya ang piniling aswang gamit ang One Punch Man ni Saitama. Napakalakas ang serious punch nito, nawala na parang abo ang piniling aswang, napakagandang gamit daw ito sa pakikipaglaban, at may natira pang isang kamay dito, at lumabas ito na parang buntot, binira niya ang natira dito. Napakalakas daw ng laser kaso mabilis makalobat ito, humanga na naman ang dalawa, lalo daw lumakas ang ating bida, at natapos na rin ang misyon, nakatanggap siya ng 2,000 cash puntos at may lotto raffle draw siya. Nagkaroon ng selosan si System at ang robot, sasali na siya sa lotto, sinimulan niya na itong paikutin, umaasa siya na jackpot ang makukuha, napa-array kopo na lang ito dahil hindi niya nakuha ang 1 milyon na lotto jackpot, itinanong niya kay System kung anong silbi ng napanalunan niya. Isa daw itong bakuna para maging mutant at magkaroon ng kakayahan ng isang tao nang walang side effect. Maganda raw ito kaya gagamitin ng ating bida sa sarili niya. Sabay nakita niya si Kelly sa malayuan, ang sexy pa rin ito. Manaratis niya ito kay Kelly, mas maganda raw na ang ating bida ang gumamit, masasayang lang ito sa kanya. Okay lang daw dahil malakas na daw siya at hindi ito tatalab sa kanya. Alam daw ni Liu Ping na gusto nitong magkaroon ng kapangyarihan. Kaya hindi na nagpaligoy-ligoy pa, nagpaturok na siya at hindi nito may galaw ang katawan. Sa bahay ni Lolo sa may portal, dumating ang ating bida na dala si Kelly at hinahanap si Doktora Kenmo. Nagmamadali na siya papunta kay Doktora, ramdam niya ang cocomelon at amoy nito, malambot na katawan. Dumating na sila sa research room, sabay tinawag si Doktora na walan daw ng malay si Kelly, pinahiga na ito sa kama para matingnan ni Doktora. Binakunahan daw ito ng ating bida para magkaroon ng kakayahan, at sinilip na nito kung anong problema. Pagkalipas ng 10 minuto nasa maayos na kalagayan daw ito. Nagmungkahi si Doktora Kenmo, mas maganda raw na ang ating bida mag-alaga dito ng isang gabi dahil may karanasan na siya. Sa kwarto ni Liu Ping nag-aalala siya sa kalagayan ni Kelly, iniisip niya kung anong maitutulong niya dito.
At dito nagtatapos ang Kabanata 87 hanggang 93. Maraming salamat po sa panunood nyo, mag-subscribe para laging updated sa buhay ni Liu Ping.